Mag-subscribe ka na! Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Palang sa preliminary, kung hindi siya talaga nakitaan ng pangmalakasan, well, that's it. Kasi sa preliminary pa lang, merong magsha-shine. Ngayon, pag hindi mag-shine si Atisa Manalo, which I know it's very impossible naman din, no? Kasi siyempre that's Atisa Manalo, parang minsan nga, kadalasan nga, Atisa Manalo doesn't even, parang she doesn't even need to magpasabog ng pasarela or whatsoever. Yung presence lang ni Atisa Manalo sa entablado, sapat na. Alam niyo yun? Kaya parang imposibleng hindi siya mag-shine. So, definitely mag-shine yan. Kaya nga lang, in terms of performance naman, kailangan niya mag-perform. Kasi kung mag-shine siya dahil lang sikat siya, ibang usapan din naman yon. Kasi iba naman yung nag-shine na nag-perform talaga. Kita niyo si Chelsea Manalo, di ba? Nag-perform. So, but Atisa Manalo, she also performed din naman. Kahit naman nung preliminary, tinututukan yung kanilang mga galawan. So, I believe Atisa Manalo during that time, the time that she's been crowned in Miss Universe Philippines 2024 as Miss Universe or Miss Philippines Cosmo 2024, I think hindi nagpahinga si Atisa Manalo, and I've seen her efforts, yung pag-update niya sa social media, yung kanyang Q&A training that, it's like it run like 3 months para siyang nagmasteral, di ba? I mean, from that, I believe that's more than enough to say that Atisa Manalo is considering as one of the high calibers during Miss Cosmo competition, or could be, no, na parang siya lang kung tutuusin yung pinaka high caliber doon sa Miss Cosmo competition. So kaya parang yeah, I mean, that's their opinion, that's her opinion, and we should just respect that. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kung hindi nyo naririnig yung mga binubuga ng mga vloggers or pageant enthusiasts, well, just leave the kitchen, di ba? If you cannot take the heat, get out of the kitchen, di ba? So, kasi ganun din ako. Sana ganun din kayo, di ba? Mga anak ko, charing. So, ayun, well, eto lang yan. Kung may mga napapanood kayong ganyan at hindi nyo nagugustuhan, kumbaga kayo mismo na supporters ni Atisa Manalo, you should know better. 'Di ba? You should know better, and you knew in yourself na Atisa Manalo is like this and not like that. So why would you entertain, or why would you stay watching this or reading this if you knew already in yourself that Atisa Manalo is not like that? 'Di ba? And then while watching that, while reading this post, magko-comment kayo doon. Now, pag nag-comment kayo na pinagtatanggol nyo lang si Atisa Manalo, ang dating naman nun sa iba, masama. Basher kayo. So, ganun yung nangyayari. Kaya sumasabog yung social media, di ba? So, might as well, definitely, you knew Atisa Manalo exactly kung ano yung kaya niya, kung gaano siya kaganda, kung gaano siya kalakas, na high caliber siya. I mean, alam na nating lahat yan. So, there's no more need to explain kung gaano ka-complete package si Atisa Manalo. 'Di ba? Just be quiet and tamang halakhak lang, 'di ba? Without even putting any words on social media or on YouTube channel commenting doon sa mga napapanood nyo, 'di ba? Kasi the more na nagko-comment kayo ng ganun, anong ibabato sa inyo ngayon? Toxic ang supporters ni Atisa Manalo, 'di ba? So parang ang nangyari, pinagtanggol nyo, nag-bounce back agad sa inyo. Kasi hindi ano yan eh, hindi imposible yung ganyan yung mangyari na parang pinagtanggol mo lang pero ikaw pa'y masama, 'di ba? So might as well
We all love Atisa Manalo instead of saying bad things towards others. If we didn't want yung mga tao na binubuga nila sa social media, just leave them alone. Kasi magkakaalaman naman yan sa finals, 'di ba? Kung hindi mananalo sa Atisa Manalo, eh di hindi. 'Di ba? Ganun lang yung kung hindi siya mananalo, ang mahalaga doon, lumaban siya ng fair and square, 'di ba? Well, kung manalo naman si Atisa Manalo, let's celebrate, 'di ba? Ganun lang 'yun. Ganun lang yung asimple. I mean, don't take pageantry too personal. I mean, wag niyo masyadong personalin. We should enjoy that we have this Miss Universe Philippines or kahit na ano pa mang pageant sa Pilipinas. I think to be honest, we are so lucky that we are Filipinos and we have this um, kind of pageantry like no in the Philippines. I mean, if you are if you are in this country or in this country, well, actually, Vietnam maganda rin naman mapapageant, Thailand, Indonesia maganda rin naman mapapageant. But if you can see some other countries like Africa, not a lot of countries in Africa nakakapagpapageant katulad ng papageant sa South Africa. Yung iba ginaganap lang nila sa restaurant, 'di ba? Yung iba nga nakita ko parang beer house pa. Dito sa Australia, ginaganap lang nila sa isang convention center or restaurant sa hotel, 'di ba? Mga ganun ganun. Sa Europe hindi rin naman ganun kalaki, pero but in the Philippines, we actually totally enjoying every single minute, every second of a national pageant in the Philippines. So I mean, we should celebrate instead of mag-away-away, especially, sa mga vloggers or sa mga Facebook pages, sa mga pageant fans. I really do hope yung kapayapaan mag-umpisa sa mga vloggers. Kasi, or pageant enthusiasts, no? Kasi, kung tutuusin lang, mas powerful tool yung education because education is the ticket, no? Charing. Charito, di ba? So, I believe yung social media, yung YouTube, is powerful tool kumpara sa Facebook or Instagram. Kasi, yung YouTube, nakikita nyo kami, live, nagsasalita kami, minsan nagsasalita kami for hours, pero minsan, di ba, carried away kami, parang minsan hindi na namin alam kung ano yung naibubuga namin, parang minsan sumobra na pala, parang ganun. Tapos hindi na namin na-realize, tapos minsan meron na mga slice, di ba? So parang ganun. I do believe sana I do believe mas powerful yung YouTube kasi eto live yung pagsasalita, mas nararamdaman nyo, mas nakikita nyo yung feelings, yung conviction sa mga binubuga namin kasi, we're live in motion. Kumpara doon sa Facebook, sa Instagram, na parang minsan mami-misunderstood mo, di ba? Well, anyway, bakit nga ba si Atisa Manalo ang dapat nating ipadala? Ang dapat na ipadala sa Miss Universe 2025 in Thailand? Well, for me personally, simply because why not? Why not? 'Di ba? Yun lang ang dapat na asagutan doon. Bakit hindi? 'Di ba? So doon pa lang masasabi mo na, masasagot mo na yung tanong. Yung tanong na ang kasagutan ay tanong din. Bakit hindi? Bigyan niyo ako ng isang magandang dahilan, bakit hindi si Atisa Manalo? Baka kasi mamaya yung sagot nyo, valid naman. So, titignan natin yan. Aside from that, because aside from joining Miss Universe Philippines last year, Miss Cosmo last year, and at the moment, joining again Miss Universe Philippines, obviously, sa lahat ng journey niya as a beauty queen, mapa-national pageant man sa Pilipinas or international pageant, obviously, Atisa Manalo, she is already a queen. So why not? 'Di ba? Why not? So bigyan niyo ako ng magandang dahilan. Atisa Manalo, she is gorgeous. Diyosahan, ayokong sabihin yung manikaan. Masyado ng gasgas yan. Doon ako sa Diyosahan. 'Di ba? Kung may mga manikaan, kung sasabihin nating manikaan, ang dami ng manikaan. Sa Miss Universe Philippines,
May makikita ka diyan ngayon, ngayong taon, may mga manikaan, pero nag-iisa ang Diyosahan, Atisa Manalo. Tignan niyo sa Miss Universe Philippines ngayon kung meron pang masasabing Diyosahan. Pero yung pinaka-Diyosahan is Atisa Manalo. Let's say merong mga manikaan, hindi na tumatalab sa akin yung salitang manikaan for Atisa Manalo. For me, she's not manikaan. For me, she's the one and only Diyosahan. Period. Kung kini-question naman nila yung kanyang communication skills, I think these people, they need um, to research or look back sa mga bugahan ni Atisa Manalo doon mismo sa kanyang send-off interview before she flew to Vietnam for Miss Cosmo. Doon makikita nyo maganda yung bugahan ni Atisa Manalo. Well, anyway, yung bugahan ni Atisa Manalo dito sa personality showcase, to be honest, hindi siya may pinaka-powerful. Bakit siya yung nag-number one sa akin? Meron siyang mga bugahan doon, hindi lahat on point. Pero kung ikukumpara mo yung communication skills ni Atisa Manalo from last year or the previous years, mas gusto ko yung buga ni Atisa Manalo ngayon. That means to say, I've seen different, very different Atisa this time. And sana magtuloy-tuloy yan. So, yan ang hinihintay ko kay Atisa Manalo even last year. Kahit nga nung last year, yung papatapos na yung Miss Universe Philippines, alam ko, dinurog ko siya ng bonggang-bongga sa kanyang communication skills last year. Pero nung papalapit na ang Miss Universe, kine-question nyo ako, bakit ngayon binavlog ko na si Atisa Manalo? Because nakikita ko yung improvement niya nung last year. Nakikita ko yung mga buga niya nung last year. Eh, alam nyo naman dito sa Parade of Beauty, hindi lang tayo tutok sa ganda sa communication skills din. So I believe Atisa Manalo, hindi man ganun ka 100% yung mga binuga niya sa personality showcase, I believe malaki ang improvement niya. At sapat na yan. That's more than enough to say that Atisa Manalo, meron siyang kakayahan na iwagayway ulit ang ating bandera sa international pageant. Specifically, sa Miss Universe 2025 in Thailand. Hindi natin kailangan ng encyclopedia, hindi natin kailangan magdala ng library sa Miss Universe in Thailand. Kasi I believe, hindi naman na yan yung tinitignan ngayon sa Miss Universe. But, kailangan pa rin ni Atisa Manalo i-maintain yung kanyang mga natutunang communication skills na mga bugahan dahil ang laban po ay dito pa lang sa Miss Universe Philippines. And I believe sa mga buga ni Atisa Manalo na ganyan, kayang-kaya niyang masungkit ang corona sa Miss Universe Philippines ngayong taon. So sa kanyang sinasabi na may pagkabobo si Atisa Manalo, I believe Atisa Manalo is not bobo. Kung bobo siya, wala yang na-achieve. So bago tayo bumuga sa social media na bobo si Atisa Manalo o whatsoever, tignan muna natin yung sarili natin kung meron tayong mga achievements at may naibambag na tayo sa Pilipinas. Like what Atisa Manalo did several times for our country. Next, magandang styling ni Atisa Manalo. To be honest, nung presentation, sinasabi nila hindi maganda yung styling ni Atisa Manalo. For me, gusto ko yung styling ni Atisa Manalo. Yung parang maluwag lang, parang ganun, parang, alam niyo, kahit na ganun yung damit niya, mukha siyang mamahalin, mukha siyang may class. Napaka-elegante. Lalo na yung ngayong araw, I don't know what was that color. I don't know if it's gray or green. Basta ang ganda. Ang ganda ng bagsak ng damit sa kanya. Hindi naman sobrang corporate yung dating, but parang you would feel that she is eagerly to clinch the crown of Miss Universe Philippines. It was like she was applying for a job sa Miss Universe Philippines, yung mga ganyang pananamit. Hindi mo kailangan na pupunta ka sa job interview, nakalabas ang bundok, 'di ba? Nakalabas ang legs, putyok na putyok
ang dibdib. Kung pupunta ka ba ng interview, mag-a-apply ka ng job, kailangan full-blown ang makeup mo? Kailangan ba putyok na putyok ang dibdib mo? Bakat ang mga tiyutong mo? Charing, of course not, di ba? So, yung mga ganyang pinapakita ni Atisa Manalo, medyo bumebenta siya sa akin. And I started to like it. Pati yung makeup niya na simple lang, mas simple yung makeup ni Atisa Manalo, mas malakas yung dating niya. But of course, syempre, pag laban na, medyo kakapalan yan. Pero sa mga ganitong galawan pa lang, mga activities, I think light makeup, ang ganda, ang galing ng makeup artist niya. So, kudos. Okay, naniniwala ako that Atisa Manalo, bukod sa magandang styling niya, maganda at napakalakas ng kanyang makinarya. Of course, given na merong business si Atisa Manalo and of course, meron niyang datong, no? So, doon pa lang sa part na yon, kitang-kita na nag-e-effort si Atisa Manalo, 'di ba? So, kitang-kita yung kanyang mga ibinibigay dito sa laban na ito. Naniniwala ako na kayang makipagpuksaan sa mga Latina at na mga dilulo nating mga syupit-bahay. Once again, sa international pageant. Hindi man sa Miss Universe Philippines pala rin si Atisa Manalo, kahit na anong international crown ang ibigay sa kanya, naniniwala ako na kaya niyang ilaban ang Pilipinas at hindi ito sumusuko sa laban. Nakikita ko na kahit na isabak mo to paulit-ulit sa international pageant, wala yang uurungan. Kasi yan na ang tatak ng isang Atisa Manalo. Kumbaga, wag tayong maglokohan. Sa totoo lang, ang lakas ni Atisa Manalo. Kitang-kita na may ibubuga pa at may gusto pang patunayan ang isang Atisa Manalo. Hindi umuurong sa laban kahit naman noon pa, di ba? At napatunayan na niya yan. Sa totoo lang, maganda yung engagement sa social media ni Atisa Manalo. At alam naman nating lahat na yan ang gustong-gusto ng Miss Universe organization. Especially, nag-connive si Hello the Universe at si Papa Nawat. Nagtatrabaho ako sa Miss Grand International ngayon, organization, as one of accredited media of Miss Grand International. I was there. I know exactly kung ano yung hinahanap ni Papa Nawat. And hindi natin alam. Baka next year, si Papa Nawat na pala ang may-ari ng share ni Hello the Universe. Eh di ba ang gusto ni Papa Nawat, maganda ang engagement sa social media. So sabihin mang nating hindi pasabog yung pasarela ni Atisa Manalo, pero meron siyang ibubuga sa social media at yun ang pinakamahalaga. But it's not always kailangan malaki ang following mo sa social media. Like for example, CJ Opiasa, hindi naman ganun kalaki yung following niya sa social media, di ba? Pero ang bala naman ni CJ Opiasa, yung kanyang pasarela. So kailangan talaga meron kang mga ibubuga. At nakikita ko dito kay Atisa Manalo, meron siyang ibubuga, mga maibubuga at sobra-sobra pang mga ibubuga. So I believe Atisa Manalo, kung ipapadala siya sa Miss Universe ngayong taon sa Thailand, wala tayong talo, wala tayong tapon kay Atisa Manalo. So yes, and because, like what you said earlier, I forgot, ikaw ba yung sinagsabi? Atisa Manalo is Atisa Manalo. It's something like Miss Universe is Miss Universe, di ba? And I must say this, no? That Atisa Manalo is definitely a certified complete package as Miss Universe Philippines Queen, if ever na siya ang makokoronahan ngayon sa Miss Universe Philippines. No questions asked. Atisa Manalo is a very high caliber queen. Complete package na masasabi ko. Bakit? Questionin nyo na ako kung gusto nyong questionin, but I believe Atisa Manalo is complete package. Nakakasagot siya sa tanong kung yan lang naman ang problema nyo. Nakakasagot siya sa tanong. Kasi pag sinabing hindi nasagot yung tanong, hindi sinagot yung tanong, nag-walk out. Lahat ng kandidata nakakasagot ang tanong. Ang question dyan, nasagot ba ang tanong?
Hindi dapat sinasabing, nasagot ba ang tanong? Of course, nasagot ang tanong. 'Di ba? So, ang question diyan, kung binigyan ba ng tamang sagot yung tanong? Well, for me, Atisa Manalo, nakakasagot sa tanong at nabibigyan niya ng kahit papaano tamang sagot yung tanong. Hindi natin siya pwedeng sabihin na, oh, she should be like this, she should be like that. Hindi ganon. Kasi iba-iba yung personality ng mga kandidata. Iba-iba yung utak ng mga kandidata. Alam natin na Atisa Manalo, yung Waterloo niya, yung question and answer or yung communication skills, yan ang kanyang Waterloo. Ba't hindi ba natin na-appreciate kung paano niya pinag-aaralan maigi, kung paano siya bumuga, kung paano siya ayusin, kung paano niya ayusin yung kanyang communication skills. We should just appreciate that instead of bashing her. Let's say, hindi siya ganun kagaling sa communication skills, sa bugahan, sa mundo ng pageantry, but it doesn't mean she's bobo. It doesn't mean na hindi siya smart. Kung hindi siya smart, baka nakatiwangwang lang yan sa bahay nila. Nagpapahangin ng kifi. Pero hindi ganun, di ba? Ako lang yon, di ba? So, ayun lang. Let's just don't say that she's bobo because she's not. Obviously. She is Atisa Manalo. She is a very high caliber queen. And I believe Atisa Manalo, meron siyang mas may maibubuga pa sa Miss Universe Philippines. At sana, kung siya naman talaga yung deserving, ibigay na rin sa kanya. Huwag nang pahirapan pa. Because I believe if Atisa Manalo will represent our country, hindi tayo mapapahiya sa Miss Universe 2025 ngayong taon. And naniniwala ko that Atisa Manalo is more than ready to conquer the universe. Especially, very marketable ang isang Atisa Manalo. Sabi nga nila, nasa harapan mo na nga ang grasya. Tatanggihan mo pa ba? Of course not. 'Di ba? Nasa harapan mo na yung grasya. Grab lang ng grab. Ganun lang 'yon. Anong sasabihin mo pag nandiyan na ang grasya? Lalo na kung malaki ang grasya. Sakay na. Di ba? So, ayun lang. So, for me, bakit si Atisa Manalo? Well, that is my answers. And obviously, it has full of convictions. And I hope you guys really appreciate that, no? So, instead of bashing Atisa Manalo, bashing other candidates, support na lang sila. If you don't like the other candidates, well, wag nyo na lang silang hilahing pababa. Baka kasi mamaya, yan pa yung makasama sa inyong mga manok, di ba? But anyway, mga buweks, pasensya na at hindi ko nabasa ang inyong lahat ng mga comments. Sa mga hindi ko nabasa ang comment, please, mag-comment kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinyon. Sa mga nanonood po dyan, please don't forget to subscribe to my channel and like this video. Maraming salamat po sa mga nag-likes. God bless you all and hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!